matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows, and whatever lies in the heavens at the end of the day, every star in this whole universe, Allah knows. Yung tumatawag kanina, ano yun? Ginawa si Kuya Dan daw eh. Ano yun? Parang ganun. Ha? Parang ganun. Boses niya. Ah, si Ringo? Ewan ka lang kasi. Baka si Ringo. On the moon shouting to everyone, Allah knows, Allah knows. Kaya Mark, pasok ko na dito kasi papasok na kagad dito eh. When you gaze with blood in your eyes, catch your breath Wala ako sa ano. Ha? Allah knows, Okay, saka. Allah knows. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ang lahat ng papurit masasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Magandang hapon po sa inyo, mga video po namin taga-subaybay. Ito po ang inyong kapatid, si Brother Rashid Mar Indasan. Samahan po ninyo kami sa loob po ng 1 oras hanggang alas 6 po ng hapon, ating gabi. At kayo po'y nakikinig sa programa As-Sirat Al-Mustaqim, ang tuwid na landas. Patiin po muna natin ang ating pong mga kapatid dyan po sa Masjid Al-Burhan, As-Sirat Al-Mustaqim Dawa Center, dyan po sa may number 10, Bakawan, Project 7, Veterans Village, Quezon City. Sa panguna po ni Engineer Ammar Soriano, ngayon din po si Abdussalam Mani Rakil, si Harun Ismani, ngayon din po si kapatid na Ismail Dida, si Sawab Tahil, at yung pong kapatid natin na ikakasal po ngayon. No, diyan sa may Sambuanga, nag-leave muna po siya, si kapatid na Abu Bakar sa Kuluran. At alhamdulillah, no, mabruk, siya po ikakasal ngayon. Yung mga kapatid natin dyan, susunod na rin po yan, inshallah. At sila po ang ating pong mga builders ng Masjid Al-Burhan. Noong pong Friday, napasimulan na po namin gamitin yung second floor. Doon na po, nagagamit na po natin ang second floor, na meron na rin pong flooring ang third floor o yung roof deck po natin. Malapit na po itong matapos, palitada na lang po. Halos palitada na lang po. At of course, yung paglalagay po ng CR, yung pintura, at of course, mangangailangan ho kami ng mga carpet. Isama po ninyo ito sa mga layunin po ninyong matulungan na yung ating pong masjid, ang ating pong center. At kung loloobin po ni Allah, yung pong lugar na yan, ang magiging sentro po ng dawa sa Ghairul Muslimin, dito po sa Metro Manila particular. At inshallah, umuspong po yan, lumago pa ho yung Masjid Al-Burhan. Kasama po natin dyan si Ustad Muhammad Adam. Siya po ang in charge sa education, yung pagtuturo po natin dyan. Ay babalik once na matapos na po, once na malagyan na po kaagad ng CR yan, yung ating pong roof deck. Nagagamit na po yung second floor. At hindi po magtatagal, inshallah, magagamit na rin po natin yung third floor, yung pinaka-roof deck. Sapagkat may flooring na, ang mga sister natin pwede na hong gamitin yung ground floor sapagkat may pintuan na, may sarili. Yun na po, hintayin na lang ho natin matapos yung CR, yun na lang po. At yung pintura later on. So of course, nangangailangan pa ho kami ng konting bakal, mga more or less mga 400 na hollow blocks. At of course, no, mga simento, konti na lang ho. Meron pong nagbigay sa atin ng 40 bags of cement. At more or less, kung kukulangin man ho, ay hindi na po ganun karami ang kakulangan sapagkat palitada na lang po, no? Plastering na lang po ang gagawin. Labas at loob. Pintura, madali na lang. So, naway dalangin ko po na tanggapin ni Allah yung mga mabuting gawa, yung mga nagawang kabutihan ng ating mga kapatid na nakatulong po dyan sa ating pong pagtatayo ng masjid, ang Masjid Al-Burhan. At
sama po ninyo sa dua, mga kapatid, na doon po marami hong magsala, may mga sa gawa ng istighfar, may mga magtauba, lugar kung saan you want to seclude yourself, gusto mong mag-emote kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun po ang inyong lingkod eh. Ako po noon talagang meron po akong hinahanap na masjid na kung saan pwede akong makapag-i-emote ako kay Allah subhanahu wa ta'ala, wherein I can seclude myself for a while, na iiwanan ko yung dunya. Nandoon ay pupunta ako sa isang lugar, isang masjid na kung saan mag-iimot ako, magdudua ako kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nandoon yung ako'y magpupuri, magpapasalamat, dadaing sa mga problema na kinaharap, hihingi ng tulong. Yun po yung masarap na pakiramdam. So inshallah, yung lugar pong yan ay maging epektibong na kung saan ay makakapagsiklud po kayo, na kung saan ay iibigin po ng bawat Muslim, na kung saan sa lugar na yan ay doon sila magdudua, mananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, at nawa sa lugar na yan ay dinggin at tugunin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat si Allah ang sami'ud du'a, si Allah ang tumutugon ng bawat panalangin ng mga nananalangin at dumudulog sa Kanya. Maganda po ang ating paksa ngayon. In fact, ito po ay atin pong pinost sa Facebook. Maganda po. May halo po itong comparative religion, hindi po maiwasan eh. Ano po, pasensya na po kayo. Wala naman pong masama eh. Wala naman pong masama kung ito po ay banggitin natin ng ibang pangkating reliyon. Objective naman po ang ating layunin. Hindi naman po nating layunin na saktan per se o kaya siraan per se ang sino pa man. Wala pong personalan dito. Aral lang po. Aral. Marami po tayong nakapadiskusyon na mga kapatid natin, mga kababayan natin, kaibigan naman po natin. Kaibigan naman po natin, ano? Hindi naman po natin nakakaaway. Malapit po sa puso natin. Malapit sa puso natin yung mga kaibigan nating born again. Lalo na yung mga Seventh-day Adventists, ano? Yan po masasabi natin. At of course, may bisita tayo ngayon. Pabatiin muna natin. No? Bumati ka muna, kapatid. Harun. Bumati ka muna sa mga kababayan natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga lahat ng Muslim na nakikinig sa buong Pilipinas, at magandang hapon po sa mga tagapaginig na mga non-Muslim, sa mga Kristiyano. Yan, si Brother Harun. At inshallah, ano po ang paksa natin ngayon? Ito po ay particular. By the way, nakapost na rin po sa Facebook yung ating pong formal na paghahamon sa pagitan po ng inyong lingkod at ni Ka Eli Soriano. Nasa Facebook po yan. Kami po'y pumunta sa coordinating center nila doon po sa Mindoro. At of course, hindi po kami pinapasok doon. Ang layunin po namin iparating po sa kanila sa pamamagitan ng coordinating center yung ating pong paghahangad na makaharap po si Ka Eli, si Soriano, sa isa pong maginoong diskusyon. Wala namang pong masama doon eh. Ang kanya pong scapegoat before, ayaw niyang makipagdiskusyon sa atin, kapatid Harun. Kasi iba daw yung batayan natin, Quran, yung sa kanila naman po yung Bible. Ang ating naging reaksyon nun, kasi hindi naman po ito yung unang paghahamon na ginawa po natin. Way back, noon pa man, 1998, nagsimula, nung hinamon po natin siya. Wala naman pong pagyayabang na ating pong inilalahad. Ang ating, to make the story short, ang ating pong sinasabi ngayon, bakit hindi na lang niya tindigan ang Biblia as an errant word of God? Ang Biblia ay walang mali sapagkat tinalakay niya yan. Ang Biblia ay walang contradiction. Ang Biblia po ay sang-ayon sa scientific facts. Ako naman po ay negative, tutol ako doon. Tutol ako doon. Kasi nandun ako sa aking pag-aaral, sa aking paniniwala bilang isang Muslim. Sumasampalataya ako sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala.
ano po yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pakinggan po ninyo. Ito po yung aking premise, kumbaga, ito yung aking stand. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sabi po ni Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Do they not then consider the Quran carefully? Hindi ba nila pinagmumuni-muni, iniisip at ang Quran ng mainam? Had it been from other than Allah, kung ito'y hindi galing kay Allah at galing sa iba, maliban pa kay Allah, they would surely have found therein many contradiction, inconsistencies, makakasumpong sila ng maraming kasalungatan. Ano mga aklat, ano mang religious book, mga kababayan, mga kapatid, na hindi galing sa Diyos, makasusumpong ka ng kamalian at mga contradiction. Yan ang stand po ni Karasid. So, ang sabi nga ho natin sa Facebook, aba, kung titindigan po ni Kaeli, ipagtatanggol niya ang Biblia, ano po, marami siyang kakampi. Marami siyang kakampi from Christian sects and denomination. Malamang pati Iglesia ni Cristo kakampi niya rito sapagkat ipagtatanggol niya ang Biblia sa mga Muslim. Take it as a challenge. Hamon lang naman po ito ng isang Muslim. Ano po? Lalabas, baka tayo lang wala tayong kakampi rito. Ano? Yun po. Lambing lang natin. Wala, magkakaibigan naman po tayo. Ano po? Wala naman pong personal. Walang payabangan. Nasa kanya po yan. Titindi ngayon. Papaksain po natin yung ating pong narinig mula sa kanya. Ha? Kasi, siya po kasi controversial eh. Wag ko kayong mag-alala, hindi lang naman po siya ang tatalakayin natin. Mahilig po si Karasid manood ng iba't ibang religious program eh. Pati nga anak ko yung anak kong 10 years old, si Sammy. Pinapanood ko manood ka, tinan mo. Pati siya bata, nagtataka, bakit magkakakontra tong iba-iba, pare-pareho naman Christian program to. Magkakaiba. Magkakaiba isa lang naman aklat, Papa. Bakit magkakaiba? Iba sinasabi dito, ba matalino yung bata? Alhamdulillah. Matalino yung bata, pati siya nagtataka, bro mo. Okay, para mamulot ka, anak. Naway, mahigitan mo pa ako. Ano? Okay, simulan natin. Ano bang katangian ng Diyos sa Biblia? At ano ang katangian ng Diyos sa Quran? Bakit ito po ang ating kasi may narinig po ako kagabi, mga bandang alauna, pasado. Hindi ko lang alam kung live yun kasi lumalabas nandito sa Pilipinas si Ginoong Eli Soriano. Sabi niya doon, meron kasi nagtanong sa kanya, saan pong talata ng Biblia ang Diyos ay may kahangalan at may kahinaan? Binigay niya ngayon yung talata. At ang talatang yan ay yun po yung sinulat ni Pablo. Gusto mo magbasa, kapatid? Pwede study. Yun po yung sinulat ni Pablo sa unang Korinto 1:25. Pakinggan po niyo. Po, katangian po ng Diyos ang pinag-uusapan po natin. Kinukumpara lang po natin ang dalawa. Basahin mo ng malakas at dahan-dahan, kapatid. 24, 25. 25 na lang. Sapagkat ang kahalangan ng Diyos ay higit na matalino kaysa sa mga tao. Ulitin mo. Sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa mga tao. At mga kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa mga tao. Nagulat ako nung pinaliwanag niya yan. Ang sabi niya, bakit mo tatanong? Kasi yun, nabanggit niyo before, sabi nung nagtanong sa kanya. Kasi may born again na nagtanong, may born again na tumutol sa akin Sinabi ko daw, may kahalan ng Diyos. Hindi ako nagsabi ang Biblia. Nagulat ako sa paliwanag niya. Siya kasi ang bukod tangi na hindi tumututol doon sa salitang ang Diyos ay may kahangalan. Kasi ginamit natin sa diskusyon yan Ang sagot sa atin, Karasid, hindi mo naman naintindihan yung talata, idiomatic expression niya. Tinitindigan ko. Kaya ano papaliwanag mo, basahin mo yan. Kaya sinasabi pa ng iba, ipinapaliwanag lang naman dyan ng tao, ang Diyos, yung pinaka
yung tao mahina pa rin kumpara sa Diyos. Yung kahangalan, foolishness of God, foolishness sa English, mas mataas pa rin kaysa kumpara sa tao. Yung kahinaan ng Diyos, mas mataas pa rin, mas malakas pa rin siya sa tao. Oo na, pero hindi mo matatanggihan na siya'y may kahangalan at siya'y may kahinaan. Subhanallah, amma yushrikun. Pero ang sabi ni Kaeli, totoong may kahangalan ng Diyos. Totoong may kahinaan siya. Anong problema niyo doon? Sinulat ni Pablo. Nasa Biblia, kaya totoo. Bakit? Kaya nga, nagbigay siya ng example Kaya nga yung mga sinasabi ng iba ang Diyos daw ay nasa lahat ng dako. Mali, sabi niya. Ang lahat daw ng bagay kayang gawin ng Diyos. Mali. Masama ba sabihin ng Biblia ang Diyos ay may kahangalan? Yun po ang gusto ko munang i-focus sa inyo. Ikinukumpara ho natin. Inamin niya, of all, bukod tanging narinig ng tenga ko, narinig ko, through television, na may isang mangangaral na inaamin niya ang Diyos ay may kahangalan at mayroong kahinaan. Okay? Bago tayo pumunta sa Quran, isa-isahin muna natin. Ano ba yung ibig sabihin ng kahangalan? Kita nyo? Sa English, foolishness. Meron akong dictionary dito naisulat ko. Yung foolishness o fool, ang isang mga definition nun ay stupid. Nagdala ako ng dictionary maliit Tingnan nyo. Itong Webster English Dictionary. Sa English kasi, nakalagay dyan yung kahangalan, foolishness. Maliit lang, kapatid. Pwede mo bang kaya mo bang basahin to? Pwede, sir. Ito, subukan mo nga. Ito, no? F-O-O-L, no? Yung fool. Para, ito po ay isang Webster English Dictionary. Maliit. Foolish. Ito. Para sa kapakanan ng ating mga tagapakinig, no? Sa English, kahit sa Revised Standard Version, ang ginamit po dyan ay foolishness. Ibig sabihin, kahangalan. At ano ba ibig sabihin ng fool? Pag tinawag ng ibang tawagin mo nga, subukin mo nga tawagin yung tao, you fool! Ano ibig sabihin ng fool? Sandali, hanapin natin kapatid. Ayan, foolish. Foolishness, basahin mo nga. Yung fool muna, tsaka foolishness. Fool. Pakibasa. Ang fool, ang sabi dito, silly or stupid person. Stupid. Stupid person. To behave as if one were a fool. A fool. Stupid. O yung foolishness. Itong foolish. Foolish pala. Silly. Ano pa? Stupid. Foolishness. Yun ang ano niya. Mabigat. Adjective. Mabigat. Silly. Mabigat. Lumalabas talaga ang Diyos may kapintasan. May kapintasan May kahangalan. Sasabihin ko na lang, yun yung Diyos na pinapakilala ni Eli Soriano. Kasi ayoko namang sabihin Diyos in general. Ang ganda ng paliwanag sa Quran pagdating dyan. Pupunta tayo sa Quran. Isa-isahin mo natin yung premise niya. Tingnan mo tinatanggap niya may kahangalan. Hindi naman niya pinaliwanag kung yung kahangalan doon. Basta may kahangalan ng Diyos. May kahinaan ng Diyos. Ito yung Diyos niya na pinapakilala sa tao. Mga kababayan, huwag naman sanang maisip nyo. Ito mo si Karasit, ba't ba pinabat? Malay mo, may napaniwala si Ka Eli. Maalis po dyan sa paniniwalang yan. Hindi po biro na ikaw ay maniwala sa isang mangangaral na basta-basta na lamang. Hindi po biro, maloko ka na sa negosyo, pera lang yan Madali mong mabawi yan bali mo, narinig mo siya, ang Diyos ay may kahangalan. Ganun siya May puwet ang Diyos. Merong bagay na hindi alam ang Diyos. Merong hindi kaya ang Diyos, hindi raw kayang gawin lahat ng Diyos. Ito pa sabi niya, kahit gusto ng Diyos,
gusto niyang gawin, hindi niya magagawa. May mga bagay siyang hindi kayang gawin, kahit gusto niya. Yung ba? Yung totoo ba yun? Biri mo, yung mga katangian na yun, may kahinaan ng Diyos, may kahangalan ng Diyos, iyan ang inaral niya, iyan ang tinuturo niya sa tao. Malay mo, pag napakinggan po ninyo si Karasit, mapagtanto nyo, hindi pala totoo yun, o din nasagip kayo kahit papano. O kaya, may mga taong hindi man niya kaanib, naniniwala na dyan, o malapit ng maniwala dyan. Kasi ganun din naman siya eh. Bakit niya binabatikos ang ibang reliyon? Para daw masagip niya kasi galit na galit siya sa mga manlulokong pastor. Ako, ayoko naman gamitin manluloko siya eh. Ang sinasabi ko lang, nagkakamali siya. Di ba mas magandang pakinggan yun? At, namnamin, gusto ko po balance nyo, bukas-buksan po natin ang isipan po natin. Hindi po namin pinapahayag to ng ganun-ganun na lang. Hindi po kasi biro na ikaw ay maniwala sa isang mangangaral, sa isang, pag ikaw ay naniwala sa isang nagtuturo, particular ng reliyon, okay, sinunod mo yun. Pakinggan po ninyo sinasabi ng Quran. Kasi, nung panahon ni Firaun, naniwala yung mga tao sa kanya. May mga taong naniwala sa kanya. Ano po ang satol po ng Diyos? Ang sabi po doon, dito, ila Fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra Fir'auna wa ma amru Fir'auna birashid yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Ang bigat na sinabi, kapatid na Harun eh. To Fir'aun and to Pharaoh in Egypt, they followed the command of Pharaoh, and the command of Pharaoh was no right guide. He will go ahead of his people on the day of resurrection and will lead them into the fire of hell, and evil indeed is the place to which they are led. Yung nangaral, yung nagturo, kasama ng mga nagsisunod, sama-sama silang papasok sa loob ng impyerno. Pangungunahan nung nagturo. Naniwala ka, ang Diyos ay may kahangalan, may kahinaan, ang Diyos ay meron palang hindi alam. Tinan mo Brother Harun, ano pagkakaiba ng Diyos namin? Yung Diyos niya, takad ako. Tinan mo, si Rashid, may mga bagay hindi ko alam. Yung Diyos niya, may mga bagay din hindi rin alam. Ako, merong mga bagay na hindi ko kayang gawin. Yung Diyos ni Soriano, may mga bagay din na hindi kayang gawin. Sometimes, stupid ako. Fool. Hindi na ako mahihiya eh. Wala namang masama. Ano ngayon, kung sabihin kong sometimes may foolishness ako. At least tao ako. Finite being. Hindi ko masasabi sa Diyos yun. Hindi ko masasabi sa Diyos yun. Impact, si Pablo lang naman ang nagsabi niya. Ganyan ng Diyos. Si Jesus, kahit sa Matthew, Mark, Luke, walang naman sinasabi. Ang sabi pa na Jesus, maging perfecto kayo. Just like your Father in heaven who is perfect. Muturin mo. Magkakontra yan mamaya. Tignan nyo, pumunta tayo. Pero ngayon, para makapsulize natin yung talagang sinasabi niya, meron pa siyang sinabi, kahit daw gusto ng Diyos gawin, meron siyang bagay na hindi kayang gawin. Kahit gusto niya, hindi nga daw niya kayang gawin. Yung kasi yung hindi raw makapagsisinungaling ang Diyos. Pero, di naman kapatid, ang bigat ng foolishness, stupid, yun ang Diyos na pinapakilala niya. Punta muna tayo sa Quran, brother. Kung meron kang Quran dyan, punta muna tayo sa Quran. Tingnan nyo, ano po ang katangian ng Diyos pagdating po sa Quran. Dito muna tayo sa Diyos. Okay? Doon muna tayo sa paksang katangian. Kasi dito sa Quran, nilaad po sa Quran kung
kung ano po ang katangian ng Diyos. Para makilala natin siya. Makikilala natin siya unang-una sa kanyang mga pangalan, sa kanyang katangian, sa kanyang mga tanda, signs. Ang sabi ho dito sa Surah Al-Hashr, ito po yung chapter 59, ang kabanata po nito ay chapter 59, 59 na kabanata po ng Quran. Ang aya po, verse 22, 23, and 24. Wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash-shahadati war-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المحمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ang ganda ng sinabi, He is Allah, beside whom there is no God. Siya si Allah, maliban sa Kanya ay wala ng ibang Diyos, wala nang dapat sambahin. The all-knower, ang nakakaalam ng lahat ng bagay, ang nakakaalam ng mga bagay na hindi nakikita at ng mga bagay na hindi na nakikita. Mga bagay na hindi natin nakikita, ghaib, sa mga unseen, mga bagay na lingid sa atin o lihim, at mga bagay na nakikita, lahat ng umiiral, magamat ito'y atin nakikita o hindi, siya lamang ang nakakaalam nun. He is the most gracious, ang pinakamahabagin, the most merciful, ang pinakamaawain. Siya si Allah, maliban sa Kanya'y wala ng ibang Diyos, wala nang dapat sambahin. The King, ang hari, ang nagmamay-ari. The Holy, ang banal. Ha? Alam mo ninyo, dito magkakaroon na kayo ng idea eh. Mananatili ang Diyos ayon sa kanyang katangian. Mamaya isa-isayno natin. Tingnan nyo, siya po, Al-Quddus, ang banal. Hindi po niya pipiliin kailanman na siya ay hindi maging banal. Ang Diyos po, yung Diyos per se na lumalang sa atin, hindi pwedeng maging magkatawang baka, magkatawang langgam, magkatawang aso, pati magkatawang tao. Pakinggan mo kapatid. Kahit sa Bible, sisingit ko lang to, ha? Para mas malinaw sa tao. Kita nyo ha, wala kayong maririnig na ganito. Hindi lang Quran tsaka Biblia ginagamit natin. Pakinggan nyo ha. Kinukumpara ho natin kasi nagka-aral po tayo ng comparative religion. Tingnan mo ha, sa isang kabanata ng ito yung mababasa natin sa Santiago, kapatid, para maunawaan natin yung katangian ng Diyos. Biblically speaking, kanina binasa natin sa Quran at ang nabasa natin, kapatid, na ang Diyos ay Al-Quddus. Ibig sabihin ng Quddus, ang banal. Pag sinabing banal, kaya nga kami mga Muslim, hindi namin ano ba to? Hindi namin binabanggit ang pangalan ni Allah sa mga lugar na marurumi, CR, beer house, no? Hindi naman tayo nagpupunta ron. Pero hindi natin dapat banggitin yung kanyang pangalan sa mga marurumi. Pakinggan mo, chapter 1 verse 17 ng Santiago. Kinukumpara lang ho natin. Kasi may mga tanong sa atin eh. Tuloy mo, kapatid. Ito sinabi sa Santiago, chapter 1 verse 17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buwat sa itaas. Yan. Na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw. Nasa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. Yun, walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. Para lang maintindihan nila na gumagamit tayo ng talata ng Biblia kasi Christian tong kausap natin eh. Biblia pinapaniwalaan eh. Ikinukumpara natin sa Quran. Mas maganda description ng Quran eh.
Kaya sa Quran, ibiniyunan po namin na ipakilala sa inyo ang katangian ng Diyos at nagpakilala siya, siya po ang banal. O, pwede ba siyang hindi maging banal? Hindi po, kasi yun po ang kanyang katangian eh. Pupunta tayo dun sa, o di hindi, yung kung kaya niyang gawin.